Nag-aral ako ng nursing, natapos ko siya 2010, nag-board exam pa ako. Sayang hindi ko napasa yung board exam ko. Nung nag-enroll ako ng nursing, tinawagan na ako ng Sony. We want you to record an album with us, sabi na. So nag-decide ako na pagsabayin yung studies ko and music pa rin. So, alam mo yung si Superman nagtatakbo sa papalit ng damit. So from gig, tumatakbo ako papunta sa hallway ng ospital, nagpapalit ako ng uniform pang duty. Rapper at night, nurse by day. Parang mga ganun, di ba? Oo, nakasulat ako ng second album ko sa Sony during duties sa ospital. And I think that is the saddest album na nagawa ko. Yung inputs nung ospital lang nagiging inspiration ko to write the song. So if you listen to the album, medyo mga malulungkot na song siya. Okay na experience para sa akin as a songwriter. Nag-duty pa kami sa mental hospital. Public yan? Public, sa Mandaluyong. Kaya di ba yun yung, dali yung sa Mandaluyong. Mandaluyong, oo. May isang pasyente doon, baliw siya, di ba? Pero every time kakantahin niya yung, pag nakakita siya ng estudyante may gitara, hinihiram niya yung gitara, nakakanta niya yung theme song ng asawa niya, nagiging sane siya ulit. For that, during nung time na kumakanta siya nung, ako paano ka pa kukulangin na inspiration to write songs? Dahil nakita mo yung mga ganong sitwasyon. Kaya yung matrikula na album ay pag may nakita akong review, napakalungkot. Napakalungkot. Nung nabasa ko yung isang review ng album, sabi niya, ang lungkot na itong album na to, sabi niya. Paano mo na-discover yung gift mo sa pagsusulat? Mahilig lang ako sumali sa slogan writing contest. Yan. Tapos, madali sa akin magpalit ng lyrics ng song. Halimbawa, may kanta na to, gawin mong kanta to tungkol sa ganito, tapos papalitan ko sa lyrics. Mas madali yun for me. Siguro mga grade 3. Grade 3 ako. Yung nagsimula kang magsulat. Pero nung high school ako, nung nag-start ako makinig nga yan kay Francis Magalona, kabisado ko lahat ng kanta niya. Kada mayroong school program, nagpipresenta ako na magpa-perform ako, so nirarap ko yun. Meron ba nagsabi sa'yo nung bata ka na, alam mo, ang galing mong rapper, ba't hindi mo i-pursue yung pangarap na yan? May talent ka sa pagrarap. May nagganong ba sa'yo? Meron akong kaibigan meron siyang maliit na boombox. So pag pinindot mo, magtutugtog yun ng isang beat. Tugtog-tak, tugtog-tak, ganyan. Tapos naglalakad kami, tapos nag-start ako mag-rap dun sa boombox na yun. Tapos siguro napasarap kami, natigil kami, tuloy-tuloy lang ako. Hindi ko alam na yung mga students nakaikot sa amin and then pumapalakpak along the music. So, yun yung first moment ko na, okay to, baka pwede kong gawin talaga to, parang ganun. Tsaka nung COCC ako, yung parang military training mo sa high school, rap ang way ko para hindi ako mapahirapan. Galing mag-rap yan. So, imbis na mag-push ups ako, pakainin ako ng sili o Magra-rap ka? palusungin ako sa kanal, pagrarapin lang nila ako lagi, di rap lang ako ng rap. Pag nagsawa sila sa kakapakinig sa akin, papauwi na ako. Hindi kasi nalaman ko na isa din sa nakaka-discover sa'yo, nagpahanap sa'yo. Kasi siya nagsulat ng Catch Me, si Kuya Christian Martinez. Siya din ang gumawa ng Simpleng Tao. Meron kasing demo, nandun lang yung pangalan ko, pero walang contact number. Nakasulat na Glock 9. Aristotel Polisco. Tapos, Binangonan Rizal. Taga-Binangonan ka talaga? Taga-Binangonan. Sa Rizal ako lumaki. So si Christian Martinez, pumunta ng Binangonan Rizal, nagtanong-tanong siya sa mga tricycle doon kung may kakilala ako ng mga tricycle kasi ako namamalengke sa tindahan ng nanay ko eh. So, punta siya doon, niwanan niya yung number niya sa nanay ko. Tapos tinawagan ko yung number. At that time, nagtatrabaho akong kitchen helper sa Tokyo. Sa Pituazon. Pag umaga, magwawalis ako nung Pituazon. Walisan ko yung kanal sa tapat, tapos linisin ko lahat ng garahe ng truck, tapos ilabas ko lahat ng basura sa tambakan ng basura. And then maghuhugas na ako ng plato ng night shift. Tapos, yun. Binigay yung number ni Christian, tinawagan ko siya. Sabi niya, punta ka dito. Tapos punta ako, nandiyan po ba si Christian Martinez? Tapos lumabas siya, ikaw ba si Glock 9? Sabi niya, ako po. Kung ikaw yun, i-rap mo nga tong kantan to. Kasi parang dala niya pa yata yung tape na i-rap mo nga to, sabi niya. So ni-rap ko sa harap niya. Pagkatapos kong i-rap, minura niya ako. Tapos sabi niya, PI ka talaga. Nakita rin ka talaga na. Punta na kami studio. From, I think, nung oras na yun, nag-record kami until madaling araw. Saan mo nakuha yung bilis? Bilis mo sa pagrarap?
Walang makasabay sa bibig mo eh. No, madami na. Pero pag normal na tao, parang hindi ka na, ano ba nangyari? Para naka-fast forward yung bibig ni Glock 9. Hindi, kung gusto mong mapansin ka, you need to be different. Parang, you need to be the best. Parang ganun. So, at that time kasi uso yung Bone Thugs and Harmony. Naka-Walkman pa ako nun, tapos yung album nila nasa lagi kong pinapakinggan yung oras-oras. Siguro isang gabi parang, ganun pala nila ginagawa. So, somehow naintindihan ko. Minsan sinasabi nila, paano ba mag-rap ng ganyan? Hindi ko alam kung sa akin lang, kasi may breathing yan eh. Kahit si Eminem nahuli ko diyan eh. Yung breathing. Hindi nahuli. Alam ko na, ganun din ginagawa Yung niya. technique. Parang ganun. Oo. Syllables yan eh. Syllables yan. May isang syllable na hindi mo babanggitin, doon ka huminga. Para pag pinakinggan, flawless. Parang nasa dire-diretso. timing yung hinga mo. So, yung halimbawa ako, pinapanood ko si Eminem, di ko naman mapapansin na huminga siya sa syllable na yun kasi yung utak ko, kinakanta kasabay yung song. So, yun ang daya dun. Di ba nakakahingal yung ginagawa mo? Nakakahinga, lalo na ngayon. Kaya never na ako kumain kasi once kumain ako bago ako kumanta. Didighay Tapos ka. kumakanta ako ng mabilis, nandito yung dighay mo, hindi mo mailap. Di ba? Kasi nga, wala kang time dumighay. Yung mga rap mo, walang panahon lahat. Walang panahon huminga, dumighay, kumurap. Totoo. Sa bilis. Hindi ko alam kung dahil sa kabataan ko ba, wala akong takot eh. Wala akong takot. Siguro compared ngayon, medyo mas, parang hindi ko na yata kaya yan. Parang Pag bata ka, tira lang ng tira. grabe. Napanood ko yung Himig Handog Love Songs performance ko. Kasi hindi ko naman siya napanood dahil nag-perform ako eh. So that's 21 years ago. Hindi na ako yun eh. Paano hindi na ikaw yun? Yung batang yun ay isang bata na talagang pag hinawakan mo yung mag-aapoy ka. Kahit ako, hindi ko mapaniwala na nakakanta ko ng live yun eh. Di man ako nanalo nun, pero I think yung Himig and Dog Love Songs, isa sa malaking break yun sa akin. So yung journey mo dito sa career na tinahak mo sa pagrarap, hindi siya yung parang instant overnight success, di ba? Hindi siya. Hindi siya yung parang katulad ng iba na, dire-diretso agad. Wala nga akong monster hit eh. Kung talagang titingnan mo. Sinasabi, di ba sikat yung kanta mo na to? Di ba sikat yung kanta mo na to? Pero nung time na ni-release ko yun, hindi yun ganun. Hindi, parang number 3 lang yan sa countdown. Number 2, number 4 lang yan sa countdown pag tingnan mo. Mas preferred ko din yun kung titingnan mo. Kasi hindi siya nakaka-pressure na... Medyo mas siya, mas dahan-dahan. Pero sigurado. Kasi yung instant success.